Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Ito ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagunita ng ika-128 araw ng kalayaan. Sa seremonya sa Luneta Park, pinangunahan ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang flag raising ceremony kasabay ng pag-awit ng lupang hinirang. Kasama rin ang kanilang 3 anak. Nagbigay pugay at nag-alay din ng bulaklak ang Pangulo sa bantayog ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Nagtungo rin ang Pangulo at ang First Family sa Quirino Grandstand para sa Independence Day Grand Parade. Kasama niya sa entablado sina Acting Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Bogie D. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang katatagan ng mga Pilipino sa kabila ng mga banta sa kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Kinilala din niya ang ipinakitang pagmamalasakit, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino, lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin at ipaglaban ang Pilipinas at palagi pa rin kumanikit sa tama. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. Sa Grand Parade ay pinakita ang puwersa at mga kagamitan ng iba't ibang units ng law enforcement agencies tulad ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Pambansang Pulisya, Philippine Coast Guard at iba pa. Mayroon ding makukulay na pagtatanghal at mga engrandeng floats. Kabilang dito ang float ng ASEAN 2026 kung saan nagsisilbing host ang Pilipinas. Ipinaalala ng Pangulo sa mga Pilipino na alagaan ang kalayaan para sa mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad na susunod na henerasyon. Harley Valbuena, IBC News.